sama-sama tayong magiging saksi. Patay ang isang empleyado sa pagsabog ng paggawaan ng bala at baril sa Marikina. Dalawa pang kasamahan niya ang sugatan, kabilang ang isang naputulan ng dalawang kamay. Saksi, si Nico Wahe. Buong primer ng bala ng baril o yung ginagawang ilalim ng basyo ng bala umano ang sumabog sa isang paggawaan ng bala at baril sa Marikina City. Ayon sa Marikina Police, pasado alas 2 ng hapon nang mangyari ang pagsabog. Yun kasi ay buo pa siya. Pero yung primer, pag hindi na yun buo, ito yung sa bala, itong parting to. Na pag pinalo yan, di ba? Pero yun ay buo pa. Ayon sa ilang tindero sa tapat ng paggawaan ng baril, akala nila noong una ay kumulog lang. May dalawang narinig lang po ako na pagsabog. Tapos yun lang sir, bigla na lang yun, pumutok. Parang ganada ganon kalakas din. Akala ko kasi kulog Tatlong empleyado ng kumpanya ang nadamay sa pagsabog. Isa sa kanila ang namatay pasado alas 5 ng hapon kanina. Siya ay si Mark Hansel Valenzuela na nagsisilbing spinning operator sa ammunition section. Nasabugan sa dibdib si Valenzuela kung saan may bumao na shrapnel. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kanyang pamilya. Pero ayon sa Marikina Police, isa si Valenzuela sa dalawang may hawak ng primer nang mangyari ang pagsabog. Hindi kasi yun pwedeng mainitan. Nasa rep siya. Then, kinuha ng dalawa. Then, nakabalot yan sa cloth. Na may nung pag-open nun, yun sumabog. So, dinedetermine pa kung ano talagang naging cause. Kasama noon ni Valenzuela ang isa pa niyang kapwa-empleyado na naputulan naman ang dalawang kamay. Ang sabi ng EOD K9 ay dahil yung katawan natin ay parang friction. Di ba minsan yung kung may katabi tayo, parang makakurente tayo. So, ayun, nag-ignite nga kasi mainit yung... Ang isa pang biktima ay tinamaan naman sa mata. Lahat sila ay tinakbo sa Amang Rodriguez Hospital sa Marikina City. Sa pahayag ng Arms Corps Global Defense Incorporated, ang kumpanya na paggawaan ng bala at baril, sa ammunition section nangyari ang pagsabog. Sasagutin daw nila lahat ng kakailanganin ng mga nadamay nila empleyado. Siniguro naman ng kumpanya na strikto silang sumusunod sa international standards at maging sa mga local regulations. Kumpleto rin daw sila sa mga inspeksyon ng PNP. Nakikipagtulungan daw sila sa PNP kaugnay sa naging sanhi ng pagsabog. Atras! Atras! February 2024 nang sumabog na rin at nasunog pa ang kaparehong paggawaan ng bala ng baril. Diyos ko po! Imbakan ng pulbura naman ang pinagmula noon ng pagsabog at sunog. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Pinagtulungan bugbugin ng grupo ng malalaki ang isang binatilyo sa Talisay City, Cebu. Nahuli kamang pananakit. At saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Sa videong ito na kumakalat online, makikita ang isang lalaki na naka-jogging pants at walang damit pang itaas ang pinagtutulungang bubugin ng grupo ng mga lalaki. Base sa investigasyon ng pulisya, nakainom ang lahat ng sangkot sa insidente na naganap sa Barangay Poblasyon sa Talisay City, Cebu, kahapon. Ayon sa pulisya, nauna nang nasangkot ang 16 anyos na biktima sa suntukan. Umuwi raw siya pero bumalik din sa inuman dahil naiwan umano niya ang cellphone at t-shirt. Dito na raw siya inabangan ng mga sospek na kaibigan ng kanyang unang nakasuntukan. Pan-realizing na nabili niya ang t-shirt o ang cellphone, nibalik. Pagbalik niya dito fam is moto siya kuan na siya kanang giat nga na siya. Agad deresto ang 5 sospek na 17 hanggang 25 anyos. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Aray! Aray! Sa Isabela City sa Basilan, suntok, siko at sipa ang inabot ng 15 anyos na estudyanteng ito sa dalawa niyang kapwa estudyante sa loob mismo ng kanilang paaralan. Ang videong ito na naganap noong June 25, viral din sa social media. Nakakalungkot. Bakit kailangan pa kapwang mag-aaral ay kailangan magkasakitan? The victim was invited, then dinala sa isang corner sa likod ng comfort room. Then doon
na ginawa yung mga nakikita natin sa video nakapost sa iba't ibang platforms. Isinugod sa ospital ang 15 anyos na biktimang grade 10 student. 14 at 15 anyos naman ang mga nanakit na parehong nasa grade 9. Base sa investigasyon ng pulisya, tumanggi ang biktima sa utos ng dalawa na manigarilyo kaya binugbog. Pinapasigarilyo yung bata, then ayaw ng bata. Isinailalim sa kustodiya ng CSWD ang dalawang batang nanakit pero naibalik na rin sila sa kanilang mga magulang. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. Hinigpitan ng seguridad sa paaralan matapos ang insidente. Presence po ng mga teachers natin na walang klase. So tumutulong sila na go around the campus. Iniimbestigahan din ng pulisya ang isa pang insidente ng pananakit sa Isabela City kung saan isang babaeng minor de edad ang sinasabunutan at pinagsusuntok ng dalawang babae sa gilid ng kalsada. Nakisali rin ang isang lalaki at sinipa ang biktima pero pinigilan siya at sinabihang hindi dapat sumali sa away. Panawagan ng pulisya sa publiko, i-report agad ang mga ganitong insidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hinold up na 4 na lalaki ang isang convenience store sa Santo Tomas, Batangas. Sa ikinasang follow-up operation, arestado ang isa sa mga suspect. Saksi, si John Consulta, exclusive. Kita sa CCTV ang pagpasok ng 3 lalaki na nagpanggap na customer pasado alas 10 ng gabi sa loob ng isang convenience store sa Santo Tomas, Batangas noong June 26. Maya-maya lang, makikitang tinutukan ng baril at nagdektara na ng hold up ang mga suspect na agad dinala sa likuran ng establishmento ang mga empleyado. Ang isa sa mga suspect, sinaktan at sinipa pa ng 2 beses ang isa sa mga empleyado. Ilang saglit pa, pinuntirian na ng mga suspect ang pera sa convenience store bago tumakas direksyon ng Quezon Province. We have a series of robbery incidents that happened Laguna, then going to Batangas, and some parts in Cavite. Sa closing time, dahil alam nila na mga tao aware sila kung ano yung oras ng closing time, hindi masyadong marami. At the same time, siyempre, pag closing time, alam mo na, nandyan yung malaking collection ng kanilang benta. Nakita natin yung signature ng kanilang activity na seemingly this is the doing of one group. Dahil sa backtracking ng Santo Tomas Police, nasundan nila ang grupo sa kanilang stopover sa isang restaurant sa Candelaria, Quezon na wala ng suot na hood at mask. Sa pag-backtracking at pag-review namin ng mga footages, I think in Candelaria ay medyo nag-relax itong grupo. Palibasa malayo na, kumain sa isang restaurant, nag-alis ng face mask, ng mga sombrero, at nakita rin natin sa CCTV footage na doon sila naghatian ng kanilang mga parte. So at that time, nakakuha tayo ng mga identity. Sa hot pursuit operation ng Santo Tomas Police, naaresto ang isa sa mga suspect na kasama ang kanyang damit na ginamit sa panloloob. Siya ang nakunan ng CCTV na nananakip sa isa sa mga hinold up na empleyado. Di na itinanggi ng suspect ang krimen at kinumpirmang mayroon pa silang dapat bibiktimay na isa pang convenience store pero kita sa CCTV na hindi sila tumuloy. Bakit ka nga nag-U-turn dun sa ano? Kasi po sir, may police daw po na-duty. Bumalik ulit kami, nandun pa rin daw po kaya sa iba na lang po kami umanap ng hold up. Patuloy ang follow-up operation laban sa ibang kasamahan ng suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Isinusulong na ilang mambabatas na magpatupad ng total ban o tuluyang pagbabawal sa online gambling. Yan po ang pinusuhan ni Mav Gonzalez sa Barangay Saksi Online.
Nakatikim ng panalo pero sa pagnanais na maulit ito, nakaipon sila ng mas malaking talo. Ganyan ang kwento ng ilang Pilipinong aminadong nalulong sa online gambling. Hindi naman bago na may mga nagugumon sa pagsusugal. Pero nang mauso ito online, napadali para sa ilan ng paglalaro, lalo't hindi na kailangang pisikal na magpunta sa mga pasugalan. Pindot dito, pindot doon. Hanggang makaubo sila ng mahigit 1 milyong piso. Minsan po nagtatago po ako sa CR, doon po ako naglalaro. Tapos pag natatalo po ako, mainit po ang ulo ko. At may mga nagkakautang na. Kapag dumating na yung sahod, itataya ko pa rin siya na parang kahit may kailangang bayaran, i-risk ko pa rin yung pera. Ang mga ganitong kwento ang gustong alisin ng ilang mambabatas. Kaya ang panukala nila, total ban o yung tuluyang pagbabawal ng pagsusugal online. Hindi na po ito basta regulation, total ban na po ito. Para tuluyan na natin matigil ang online gambling na umuubos ng pera ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor. And similar to how we banned isabong, similar how we banned Pogo. Tinanong namin ang mga kapuso online, pabor ba kayong i-ban ang online gambling? Marami ang sumang-ayon sa ban. Sabi ng isa, too accessible o masyado na raw madaling i-access ang online gambling kahit nasa bahay lang. Sana raw ay hindi ito maging pangkaraniwan sa kulturang Pilipino. Sabi ng isa pa, pati raw mga estudyante ay nakakapaglaro at maagang nasisira ang buhay. Kawawa naman daw ang mga magulang na nagpapakahirap na magpaaral. Pabor din ang isa pa sa online gambling ban. Sana raw ay timbangin ng gobyerno ang epekto nito sa mga Pilipino kumpara sa kitang nakukuha mula rito. Ayon sa isa pang netizen, ang online gambling ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa mental health ng isang tao, bukod pa sa pinansyal na katayuan niya sa buhay at relasyon sa ibang tao. May mga nagsabing sana raw ay tanggalin na rin ito sa mga online payment app. Pero sabi ng isang netizen, hindi kakayanin ang total ban dahil may mga dayuhang gambling website din at maaari raw makagawa ng paraan ng ilang Pinoy para makakuha pa rin ng access sa mga ito. Ganoon din ang sentimiento ng isa pang netizen. Aniya, posibleng maging illegal na lang ang pamamaraan ng ilan at mas mahirap i-control. Kung legal daw, pwedeng i-regulate. Ang tatlong mambabatas ng Akbayan Party List inihain ng House Bill 1351 o Kontra Isugal Act na layong limitahan ang access sa online gambling. Bukod sa paghihigpit sa kung sino ang maaaring maglaro at pagkakaroon ng player protection, lilimitahan nito ang pag-promote ng online gambling at kikilalanin ng gambling disorder bilang isang public health condition. I appeal to the President. Mr. President, let's do something about this. Kung hindi po niya munang ilalabas ang outright ban katulad na ginawa niya po sa Pogo, pwede po niyang banggitin na I would like to instruct the different agencies of government to make a study on the social ills and the effects of social effects of online gambling, and at the same time we will await the report of Congress and the Senate on the investigations in aid of legislation against online gambling or regulating online gambling. Ayon sa palasyo, nakikinig ang Pangulo sa iba't ibang mungkahi. Gusto natin limitahan ang itong klaseng mga pagsusugal at mabawasan ang mga gumon sa sugal. At ito po ay para sa taong bayan at ang lahat ng pwedeng suggestion at maaaring batas para ito ay masawata, hindi naman po yan tututulan ng ating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Pinataw na ng parusa ng Philippine Military Academy ang 4 na kadeteng inireklamo ng kanilang kapwa-kadete dahil sa ilang beses umanong pambubugbog noong isang taon. Pero git ng PMA, hindi nila itinuturing na kaso ng hazing ang nangyaring pananakit. Saksi, si Marisol Abduraman. 4 na kadete ng Philippine Military Academy o PMA ang inireklamo nitong July 2 ng kapwa nila kadete ng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Ayon sa Baguio City Police Office, batay sa salaysay ng biktima, ilang beses nangyari ang pananakit sa kanya noong 2024. Binubugbog daw siya, especially kung nasa loob ng barracks. Noong September 29, which hindi na niya nakayanan, na-hospital siya, na-transfer siya sa Viluna Medical Center sa May Quezon City, where he was confined there noong October for several days. Ayon sa PMA, nakumpirma sa kanilang investigasyon ang pananakit sa isang plebo ng kanyang mga kaklase o kabatchmate.
From time to time, ma'am, they are hitting yung kanilang squad mate, ma'am, sa kanyang katawan. Paulit-ulit, ma'am. It's more on they are venting their frustration po, ma'am, dun sa classmate nila by act of inflicting physical harm dun sa kanilang classmate, which is we do not tolerate here in the academy po, ma'am. Sa ilalim ng Anti-Hazing Act of 2018, may tuturing na hazing ang pananakit na pisikal o psikolohikal bilang requirement para makapasok sa isang organisasyon o para makapagpatuloy sa pagiging bahagi ng isang grupo. Pero ang sinasabi ng PMA, hindi raw nila ito itinuturing na kaso ng hazing. So hindi po ito hazing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What then? Basically, ma'am, the legal definition kasi, ma'am, ng hazing natin, ma'am, no, is it requires violence and acts of abuse to be committed as form of initiation. Before you are being admitted, it should be perpetrated by someone senior to you or someone who has the authority sa iyo, ma'am. But then, ayun nga, ma'am, these are his classmates. So, kumbaga parang these are misunderstanding between them, ma'am. Ayon sa PMA, ang offense daw ng mga nambubog na plebo, conduct unbecoming. Ang naging case nila, ma'am, is it falls on conduct unbecoming, ma'am, because they are inflicting physical harm to their to a fellow soldier. Hindi man itinuturing na hazing ng PMA ang nangyaring pananakit sa nasabing 4th-class cadet, pinatawan na raw ng karampatang parusa ang mga sangkot na kadete na naaayon sa regulasyon ng Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. The two squad mates of the victim were already suspended, ma'am, from the training, ma'am. So na-turn back po sila, ma'am. And then for the squad leader, ma'am, he was also given appropriate punishment, ma'am, by virtue of his command responsibility, ma'am, for his failure to maintain the order and discipline among the squad po. He was given the maximum punishment for class 1 offense. It's 60 demerits, 210 punishment tours, and 210 confinement days, ma'am. Ayon sa PMA, naka-indefinite leave ang nagreklamong kadete dahil nakitaan siya ng medical condition na makakaapekto sa kanyang pagiging kadete. Yung kanyang discharge, ma'am, is due to a condition unrelated to the injury po, ma'am. No? Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ng nagrereklamong kadete ayon sa Baguio City Police. Nirerespeto naman daw ng PMA ang desisyon ng pamilya na magsampa ng reklamo laban sa mga sangkot. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.